tungkol sa trangkaso. Ay, oo. Opo. Parang kanina, kasi kanina, may nagtatanong tungkol, kasi common ng trangkaso ngayon. Dahil malamig yung panahon. Oo, madaling, yung weather kasi medyo erratic. Hindi talaga Anong English ng trangkaso? Actually, it's flu. Flu talaga And siya. flu is a virus, no? Yes, oo. And you get this virus dahil sa climate? Well, climate change plus the virus itself. Kasi mas madalas na merong ganitong mga virus especially the H-influenza virus pag ganitong malalamig. Because yung papasok siya pagka mababa ang immunity mo. Because conducive sa virus yung cold temperatures. Yes. Okay, Ngayon, okay. sabi ng regarding that, sabi ng WHO, meron silang tatlong basic na ina-advise, no, para hindi mo hindi ka tamaan ng flu o yung trangkaso nga sa Tagalog. Number one, yearly dapat nagpapa-flu vaccine pala talaga tayo. Yes, so yearly talaga gawin nating talagang habit every summertime or before the summer. Of course, before the rainy season, meron ka ng flu shots, no? Tapos, pag meron ka ng signs and symptoms like headache, fever, tapos medyo nauseated ka na, nasal congestion, yung sore throat mo, di ba? Better stay at home 24 to 48 hours kasi dalawa ang purpose, para hindi ka makahawa at hindi ka rin mahawahan ng iba pang sakit kasi lumalabas pag meron ka ng mga ganong signs and symptoms, mahina na ang resistensya mo. So very prone ka talaga sa infection, especially for those individuals daw na may mga condition like diabetes, heart problems, matatanda, sobrang bata, sobrang matatanda, mas madali silang tamaan ng sakit. Number 3, not only flu shots, pero pag meron tinamaan ka talaga ng trangkaso na, take the flu tablets, no? Yung mga antiviral tablets, no? Tamiflu, no? Pero hindi antibiotics. Hindi naman antibiotics kasi nga the flu is a virus. Hindi siya bacteria. Pwede yun, lalo na sa mga bata, no? 1 teaspoon, 1 tablespoon, 3 times a day. Sa matatanda, merong 500 milligram. What we're saying is, yung tatlong yun, yun ang burst advice ng WHO para mabilis talaga mapuksa o maiwasan talaga tong flu. Vaccination every year, stay at home pag meron ka ng signs and symptoms, and then take the tablets. Especially kung may lagnat ka na paracetamol for the sore throat, whatever. Drink enough fluids. Siguro tama-tama kay Talia kasi medyo masama ang pakiramdam ni Talia. So yun yung advice natin sa mga may trangkaso at para maiwasan natin trangkaso. Dokbong, sabi nito nga ng natin, kapitbahay natin, si Rosalie Pasha San Diego. Yes. Thank you daw sa mga info. Yun. Natutulog daw Actually, kapitbahay ni Dr. Tonet Makalintal na lagi ring nakikinig sa atin sa discussion natin dito. Well, sana lagi tayong nakakatulong sa kanila. Yeah, oo. Especially ikaw, sapagkat napakaganda ng mga advice mo. Siyempre ikaw din, nagbula. And of course, yung mga kasama rin natin, doktor, mabanggit din natin. Lahat yung doktor, number 1 kayo lahat. Walang number 2. May question ako po to. Yes. Kasi di ba si Talia parang na-mention niya na every month yung sore throat niya. Yes, oo. Kasi naalala ko ako rin, parang nung nagkaroon ako ng tonsillitis actually, na parang in less than a year twice, sinabihan ako nung ENT na parang medyo hindi yata siya maganda. Oo. Kasi dapat, gaano ba kadalas dapat yung parang normal lang na nagkakatonsillitis? Well, ideally, dapat talaga hindi nagkakatonsillitis kasi this is a form of bacterial infection na already, the streptococcal bacteria. No? Pag recurrent yan, 3 to 5 times a year, medyo problematic na yung type na yan. Baka sira na yung tonsils mo, nasisira na nung recurrent bacterial infection. Ang problema dyan, yung muscle ng tonsils natin, kahawig ng muscle ng heart natin, yung mga valves natin, yung mga pintuan natin. So, there's a tendency na bumaba siya, pumunta siya doon. Kasi Yes. Tsaka Oo. Tsaka Doc Bong, pati sa basement membrane ng glomerulus, yun yung mga maliliit na Kidneys. cells natin sa kidney. Oo. Kaya nga pag laging nagtotonsil, recurrent yung tonsillitis, pwede mo rin later ipapacheck din. Kasi actually, di ba yung infection kasi streptococcus, no? Nangyari ako kasi sobrang recurrent ang tonsillitis ko. Okay. Kaya sobrang mataas yung antibody ko dun sa, yung nag-i-induce ng tonsillitis, no? So ang tawag dun sa antibody din, anti-streptolysin. Yes. Pwede ka magpa-check dun sa mga hospital. Kung mataas yung... Kung mataas, Oo. meron siyang cut-off. Kumaga 1 is, I'm not so sure of the 1 is figure. to 600 o 1 to 1 to 600, Parang gano'n. ganun, oo. Tapos Nakalimutan sa ko isang na rin. malaking hospital dito, nag-intern ako nung medtech ako,
ako, minsan nauubusan sila ng positive control. Ang ginagamit nila, blood Ikaw? ko. Talaga? Kasi sa sobrang taas, sobrang yun. Kaya ako din, medyo nagka-problem ng konti sa heart because of dun sa kinuwenta ni Dr. Bong.